Siya lang naman ang intelligence ng binuong kortem ng matataas na opisyal na ito ng present administration para ma-surrender si Tatay Digong sa ICC. Panoorin po natin para malaman ng taong bayan ng pro-DDS na sila po ay may pakana para ma-surrender si Tatay Diggs sa ICC. Lagi rin po nilang tinatanggi na may kinalaman sila. At isa pa, kung napapansin nyo, bakit galit na galit si General Torre kay Tatay Diggs? Siya lang naman yung sinibak sa pwesto na dismiss noong 2019 sa Samar Leyte. Dahil hindi niya kaya yung trabaho niya, kaya na-dismiss siya. Maraming illegal sa Samar, kaya kasama siya sa na-dismiss. Kaya yan po ang pinaghugutan ni Mr. Torre at galit na galit siya, hihilain daw niya. Hihilain ko yan. Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Si Leven, si Tatay Diggs, kaya yan po ang pinaghugutan niya ng galit kay Tatay Digong. So panoorin po natin mga kaibigan at magbigay po tayo ng comment sa ating video. Kayo na po ang bahala humusga kung sino po ang paniniwalaan natin, lalong-lalo na sa mga pro-DDS. Alam nyo lahat na si Tatay Diggs ay may pakinabang at may malasakit sa taong bayan sa atin. May utang na loob tayo sa kanya. Unang-una mga pulis, ginawa niyang times 2 ang sweldo nila. Pero anong ginawa? Kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo, sila pa rin yung babaligtad at tatalikuran ka lang. Itong taon na to ay binigyan niya ng posisyon at appointed niya noong 2016 na naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. So siya po ang naging intelligence ng binuo nilang core team para mangalap ng informasyon at mapadali na mai surrender si Tatay Diggs sa ICC, International Criminal Court. So, kayo na po ang bahala humusga mga kaibigan. Please, pakishare po ang video na ito para maging aware po ang lahat ng mga Pilipino na makakapanood nito sa lahat ng mga pro-DDS. Hinay-hinay lang po tayo. Lalabas din po ang tunay na balita, tunay na kaguluhan, tunay na sa loobin ng masang Pilipino, madlang Pilipino. Kaya ito po yung yung apat na official ang gumawa ng core team at nangalap ang isang secretary ng informasyon at siya po ang intelligence ng core team na ito na bumubuo ng apat na matataas ng official ng gobyerno. Walang iba kundi si Secretary Teodoro, Secretary Anyo, Secretary Remulla, and the President, BBM. Sila po ang gumawa ng hakbang para ma-surrender si Tatay Diggs sa International Criminal Court. So panoorin po natin mga kaibigan, ito si Secretary Remulla sa interview ni Pinky Wave sa kanya. Standby po tayo at intindihin natin kung talagang may katuturan o may kahulugan o sila ba talaga. Kayo na po ang bahalang maghusga at panoorin natin si Secretary Remulla. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and
the information that he gathered and shared was very reliable, and Such as, or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. the, kayo lang. So kayo na po ang humusga mga kaibigan, mga ka-DDS, pro Duterte, kung sino ba talaga ang gumawa ng hakbang para may surrender si Tatay Diggs sa ICC. Mismo si Secretary Remulla ang nagsabi na sila po ang gumawa ng hakbang, bumuo sila ng team, bumuo sila ng core team para may surrender si Tatay Diggs, at naging intelligence nila ay si Secretary Anyo. Binigyan siya ng 2 beses ng posisyon ni Tatay Diggs. Noong 2016 ay naging Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. At 2019, Assistant Undersecretary ng DILG. Appointed din po siya ni Mr. Duterte sa DILG bilang Undersecretary. Ito po ang nangyari kay President Duterte ay parang kay Irap din. Bumaliktad din po si Angelo Rias, kaya na-impeach. Nakadalawang taon lang si President Irap noong 1998 at bumaba siya sa pagka-presidente. So, napakahirap po. Ang isang general ng Armed Forces of the Philippines ay bumaligtad at nangalap ng intelligence o sila mismo ang gumawa ng hakbang, sablay ka. Kaya mahirap magtiwala, lalo na sa matataas na official ng gobyerno na nag-appoint sa kanilang mga kaibigan, binibigyan ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pag nawala ka na po sa posisyon, ay ikaw naman ang sisilipan nila. So mahirap magtiwala mga kaibigan. Kaya saludo ako sa lahat ng mga pro-DDS na umaantabay pa rin, na hindi pa rin nawawala ng pag-asa dahil lalabas din yung katotohanan. Unti-unti lang po lumalabas ang katotohanan kung sinong may sala. Sa International Criminal Court, tama rin yung sinabi ng isang content creator o vlogger na si Sasi, na 19 ang namatay sa death squad ng Davao at 23 naman sa Metro Manila. So yan po ang basyahan nila. Matanong lang po kayo sa mga anti-Duterte. Bakit po kayo galit na galit kay Tatay Diggs? Ano po bang ginawa niyang masama sa inyo? Dahil po ba sa illegal na droga nung panahon niya? Magpasalamat po kayo dahil bumaba yung crime rate ng Pilipinas. Siya lang naman ho yung presidente, mataas na antaas na pamamalakad sa Pilipinas at pinaganda po ang Pilipinas. Bakit po kayo galit na galit sa kanya? Dahil ho ba ay isa kayong adik o isa kayong nagbibinta ng illegal na droga na nasagasaan kayo? Ayaw niyo ba magtagumpay ang gobyerno natin na maganda yung pamumuhay natin, pantay-pantay, walang mahirap, walang kinikilingan ang mga pulis? Kayo rin ang humusga mga kaibigan. Kayo rin. Bakit ho kayo galit na galit kay Duterte? I-comment niyo po kung bakit, anong dahilan. Dahil siguro kasama kayo doon sa mga natukhang. Magpasalamat po tayo kay Digong. Dahil kung wala siya, ang Pilipinas ay magiging Little Mexico. Yan po yan. Ngayon, unti-unti nagsilabasan. Yung mga adik sa kalsada, live, humihitit. Kaya magpasalamat tayo kay Tatay Diggs. Yung mga masyadong anti-Duterte yan, mag-isip po kayo, ano po bang ginawa ni Tatay Diggs sa inyo ng kasamaan? Dahil lang ba
sa namatay? Yun lang ba?